Good day mga kaputi. Ang project ko ngayong araw ay isang Polynesian na half sleeve. At ang boss natin pala ay galing ng Amerika. Bali nag-book in po ang ating bossing pero hapon na po siya dumating kaya kinapos po kami sa oras. Bali ito po sana ay kukunin namin ng isang araw lamang. Kaso ay hapon na siya dumating, mga 3 PM na siya pumunta dito sa shop. Bali isang araw lang sana ito gagawin. Bali half sleeve po ito. Kaso ginawa ko ng 2 days kasi anong oras na kami natapos, mga 11 na ata ng gabi. Dahil nag-freehand pa po ako sa design na napili namin ni boss na napagkasunduan namin gawin sa kanyang braso. Bali dito ay mayroong design ng ating bossing na ipinakita sa akin. Pero tinanong din ako ng ating client kung ano yung magandang ilagay sa kanyang braso na babagay dito. Kaya ang sabi ko ay ako na ang bahalang gumawa ng design. At di nyo ba alam na first time pala ng ating bossing? At grabe, sa unang first tattoo niya ay napakalaki agad ng kanyang ipinagawa. At hindi ko rin maipaliwanag ang nararamdaman ko sa tuwing nakikita kong ating bossing na nasasaktan. Dahil nabigla din siya na masakit pala dito sa part na baba. At ang sabi ko naman sa kanya ay masakit talaga dyan sa may part na pulso dahil napakanipis lang po ng balat natin sa part na yan. Kaya ang ginawa ko ay naghinay-hinay lamang ako. So bali dito ay nasa taas na parte na ako at iuhuli ko na lamang dun sa parte na baba. Dahil doon talaga nasasaktan ang ating client. Kaya hinuli ko na lang doon na gawin at inuna ko munang tinapos dito sa taas. Bali ang ginamit ko nga po palang karayom dito ay 11RS, 7 round magnum, 7RL at 13 round magnum. At gumamit na rin pala ako dito ng 11M1. Ang 11M1 nga po pala ay flat magnum po ito. Maganda rin po itong gamitin na pang shade dahil flat po siya at mas pantay din yung kakalabasan ng pag-shade nito kapag ito ang ginagamit mo. Napakaganda din itong gamitin pang color packing dahil pag ito yung ginagamit mong needle ay talagang mas solid yung pagkakulay ng ginagawa mong pyesa. Kaya kapag mga solid colors or mga solid shade ang ginagamit ko talaga dyan ay mga M1 or yung mga flat na mga magnum. Bali dito ay natapos na po kami sa unang araw. Bali ito po pala ang natapos ko sa day 1. Bali babalik si bossing kinabukasan kaso hindi natuloy dahil may bagyo. Kaya sa pangatlong araw doon na lang siya natuloy. At inagahan talaga ng ating bossing. Kaya ito na po yung final na session namin ng ating. Bali dito ay pinahiga ko na ang ating bossing dahil napakahirap yung posisyon na nahuli dun sa tattoo niya. Dahil nasa part na likod na ito ng kanyang kamay at kailangan niyang humiga para matatuan ko siya ng maayos at hindi rin kami mapagod sa kakabaliko ng kanyang kamay. Bali sa tattoo rate nga po pala ng ating bossing ay binigyan ko po siya ng discount dahil pa December na rin po kasi. Kaya nagpo-promo po ako. Kaya sa mga gustong humabol dyan na magpatato ay mag-message lang po kayo sa aking Facebook page at agad-agad ay sasagutin ko po ang inyong mga katanungan. At sa mga may balak po na magpatato, dapat po ay nakakondisyon po kayo at hindi po kayo pagod para hindi po madugo at wag po kayong iinom habang nagpapatato dahil ito po ay nagkukos ng mga pagdurugo at pamamaga ng inyong mga tattoo. At sa mga nagtatanong kung paano alagaan ang inyong mga tattoo at ano yung mga bawal po yung mga malalansang mga pagkain tulad ng itlog, manok, at sa mga sausawan naman, bawal ang bagoong at patis. Basta yung mga malalansang mga pagkain ay bawal dahil ito po ay nagkokos ng pangangati at irritation sa inyong mga tattoo at mostly ay nagkaka-allergy po yung mga part na tinatuan, minsan nagbubutli-butlig at nagsusugat-sugat. Kaya kapag nagpatato po kayo ay iwasan nyo po yung mga ganong mga pagkain. Depende na rin po sa client. Bawal din po maligo sa swimming pool, sa dagat, at bawal po itong ibabad sa mainit lalo na sa araw. At sa mga natatanong po kung pwedeng basahin ng inyong mga tato, pwede naman po pero mabilisan lang po. Mas maganda po sana kung hindi ito babasahin. Kaso, pag hindi mo naman siya lilinisan ay baka mag-cause din ito ng allergy or pwede rin siyang magkaroon ng react sa tattoo ninyo at baka ma-infection lang din siya. Kaya mas maganda rin kung nahuhugasan siya. At sa mga natatanong dyan kung paano ko ginagawa yung pagpupulinisyan, napakadali lang naman po ito. Kailangan mo lang po itong aralin at pagsikapan mo itong tutukan kung talagang gusto mong gumawa. At alam nyo ba na ang ginagamit ko ditong ruler ay popsicle stick. Yun po yung pinagsusukat ko kapag ako po ay nagpo-polynesian o may ginagawa kong mga straight line. Mas maganda kasing gamitin yung popsicle stick kaysa sa normal na ruler. Kasi napakahaba po nito, hindi tulad ng popsicle stick na maliit lang at lalagyan ko na lang ito ng mga guhit-guhit para matansya ko kung gaano kahalaki o gaano kahaba yung ginagawa ko o yung guguhitan kong design. Bali dito sa part na ito
ay yung pinakamasakit na part. Pero para kay bossing ay okay na okay naman at kayang-kaya naman niya. Dahil dinadahan-dahan ko rin yung pagbe-blend upang hindi siya masyadong masaktan. At imbis na matapos ito ay baka mag-top out pa siya. Kaya dinadahan-dahan ko lang yung pag-shade at yung pagkukulay ko sa ginagawa kong piyesa. Dahil hindi din po biro ito dahil dapat ay magkasunod na araw ang gagawin namin. Kaso ay naglampas po kami ng isang araw kaya siguradong sigurado na masakit na yung una niyang tattoo. Kaya iwas na iwas din po ako sa nauna naming ginawa upang hindi siya masyadong masaktan at hindi po ito matamaan ng needle or mapunasan. Dahil pag natamaan mo ito ng kapupunas mo ay pwede itong masira dahil hindi pa ito magaling. Kaya dapat ay alalay lang sa pupupunas at sa pagtatato para hindi rin mahirapan ng ating client sa ating ginagawang session at para tumagal at matapos na rin yung ginagawa nating mga pyesa. Baka mamaya hindi na bumalik ang ating bossing at sabihin niya na napakasakit kong magtato at magpunas, kaya dapat hinay-hinay lang sa pagtatato. Hindi rin naman kasi may iwasan dahil kailangan mo rin siyang banat-banatin yung balat upang pumasok ng maayos yung tinta. Meron kasing mga balat na napakahirap talagang pasukin ng mga tinta kaya kailangan ko itong ulit-ulitin hanggang makuha ko yung tamang shadow na gusto ko lumabas sa ginagawa kong design. Bali madali lang naman po itong tansyahin pag mga ganitong mga black and gray or mga pag nagsashadow ka. Madali lang siya kasi isang kulay lang naman. At syempre dapat tansyado mo rin yung mga tinitimpla mong mga ink upang mas makuha mo yung tamang texture o yung gusto mong shadow na makuha o kalabasan ng ginagawa mong design or pyesa. Bali dito ay halos nasa 90% na kami ng design ni sir. Nandito na po kami sa part na harap at itong kalasag na po ang ginagawa ko. Bali may binago kami sa design ni sir. Snake scale sana ang ilalagay namin pero nagbagong isip niya at dragon scales na lang. Bali dito ay inuna ko muna yung layout bago ko idikit yung dragon scales na napili ng ating boss. Bali dito ay nagsimula na po akong idikit yung sa dragon scale ng ating bossing. Bali ganito po ang gusto niyang takbo ng kalabasan ng kanyang design. At para hindi na rin magtagal yung project namin dahil nasasaktan na rin ang ating bossing. At mas mabilis na kaming matatapos dahil mas madali na lang itong gawin itong dragon scales kaysa sa Polynesian na pag-usapan namin. At buti na lang ay hindi ko pa ito binanatan. Dahil gusto din pala ng ating bossing na lagyan talaga ito ng dragon scales para maging mukhang kalasag talaga. Tinanong ko ang ating bossing kung sigurado siya na dragon scales na talaga yung final na ilalagay namin sa tattoo. At nag-o-on naman ang ating bossing at ito na daw yung pinaka-final na decision niya. Bali dito mga boss, ito na po ang final result ng Polynesian na kalasag ng ating bossing. A total of 12 hours. Yan, 12 hours po namin ginawa itong design ng ating boss at inabot po kami ng 2 days dahil kinapos po kami sa oras. Yan, buti ito na po yung final na outcome ng ating tattoo session for today. Yan, kalasag po yan. So yun, hanggang dito na lang po ang ating video at huwag niyo po ang kalimutan mag-subscribe at i-follow ang aking Facebook page na Remar Manuel Esteban, Esteban Tattoo at Esteban Tattoo Kamiling. So hanggang dito na lang po ang ating video. Salamat!